gravel versus mountain bike. So tara mga idol, let's go. 72 kilometers. Okay, mountain bike versus gravel bike. Eto na. Actually mga idol, hindi naman ako kasali dito sa karera na to, pero tatry nating sumabit hanggang sa finish kasi na-requestan ako ng organizers na kung pwede i-vlog ko daw yung video. So sabi ko, pwede po ba sumama ako doon sa may karera, pero hindi ako makikigulo, doon lang ako sa may bandang likod. And sabi naman nila ay okay daw. So ayan mga idol, bali yung sinusuportahan natin dito ay si Mario Ramirez, yung nasa trangko, at saka si Gerson, itong naka-attack na jersey, yung naka-pink din ng mga idol. Ito mga idol, babantayan natin yung dalawa na to kung anong magiging pwesto sa karera. Video ko sila, susundan ko sila ng gravel. So pareho silang naka-pink, madaling ma-identify. Tapos ito yung nga pala yung Sibuyas Festival na ginanap sa Bungabon, Nueva Ecija, kasi meron silang fiesta doon. And kilala sila bilang mga producers ng sibuyas, no? Sibuyas capital of the Philippines. And ayan mga idol, so bablog natin yung pinakakarera. So dito sa category na to, sama-sama sila lahat lahat ng age group mula 19 below hanggang 60 up, sama-sama yan mga idol. Kaya sobrang magkakaiba yung pacing. Siyempre yung mga 50 up, although matulin, pero siyempre hindi mo masasabi na mas matulin sila dun sa may mga bata, 30 below, diba? Kasi siyempre iba yung lakas ng mga bata. Merong category na 50 above, tapos 40 to 49, 30 to 39, 20 to 29, saka 19 and below, no? Tapos may women's, tapos mayroong men's. Yung sabi ko nga, lahat ng men's na sa open category ay sama-sama lahat dito mga idol. So pwede dito yung mga pro, kaso wala yata sumaling pro. Ex-pro merong sumali mga idol. So ngayon si Mario yung nakatrangko dito ang pagkakatanda ko. Tapos ang takbuhan namin ay nasa 36 to 37 dito sa may part na semento pa to, yung unang parang 10 kilometers ay semento mga idol. Kaya walang pagpipilian dahil wala namang gravel sa simula na to. Tsaka para rin ma-weed out sa umpisa yung mga medyo mababagal, maiwanan na kaagad sa road pa lang para pagpasok sa trail medyo bawas na yung mga malilikot. Pero makikita nyo mamaya, marami pa rin malikot. Pakita ko sa may video na to. So ayan mga idol, si Mario pa rin yung nagdadala, tapos ayan pa rin si Gerson yung naka-pink, siguro pang-apat si Gerson. And ito yung mga kalaban nila, yung lahat ng nakapaligid na yan, ito si Jason, itong naka-med black and yellow na shorts, ex-pro yan mga idol. And sumali yan sa Ronda Pilipinas dati. Tapos yung nasa katabi naman niya ay taga Bungabon mismo, team noong organizer. Tapos yung black na to, ito yung isang malakas, yung naka-black na yan jersey na nasa likod ni Gerson. Yan yung isang rider, si Makoy, na laging nananalo sa mga local races, no? So siya yung pinakakalaban ni Mario dito mga idol, kasi pareho sila ng age category. So medyo matindi yung magiging laban ni Mario Ramirez dito mga idol. Titingnan natin yung champion ng attack versus yung champion ng mga local races. Sino ang mas malakas sa kanilang dalawa? Tingnan natin mga idol. So eto na mga idol, mahaba rin itong part na to ng karsada. And ito, tumatakbo kami dito ng nasa 40, Tingnan natin. Ayan si Mario yung nasa harapan natin na naka-pink, na naka-attack na jersey. Medyo nagbigay na sa pagtatrangko. Yung iba naman ang pinagtrangko niya. Bumagal dito mga idol, kung makikita nyo. Yung mga 19 and below, yan yung matutulin. Mga 30 and below, 19 and below, yan yung mga matutulin na riders. Makikita nyo mamaya, bigla na lang susulpot dyan mga idol. Iba talaga pag mga bata, mga mga sumasali sa nationals, sa nationals ng Philippine Cycling. Kaya malalakas din talaga mga roadie na gumamit ng mountain bike para makasali dito sa may Sibuyas Festival MTB race, dito sa Bungabon, Nueva Ecija. And ayan, may mga umaatake na mga bata
nasa harapan niya, tapos hindi namin susundan dahil hindi naman kalaban, kaya hindi sinundan ng mga riders na nasa harapan. Itong pangalawang rider si Christian, ayan na mga idol, tumira na, humabol na yung mga ibang riders. Nakita kasi nila na gumalaw na yung isang kalaban nila doon sa may harapan. Dito mga idol, mahirap malaman kung sino talaga yung kalaban mo unless kilala mo personally, no? So ayan mga idol, tumira na rin yung number 1 na kalaban ni Mario Ramirez. Tumira doon sa may harapan. Ito si Mario sa may harapan ko, no? So tingnan natin kung didikitin pa, kung makaka-breakaway na or what mga idol. So ito, ibang mga bata, kahalo natin mga idol. Sobrang lalakas niyan. Mamaya makikita nyo pagka nagkarera na. And ito yung Marshall, inabutan na noong grupo, ano. Yung supposed to be yung Marshall, siya yung nasa harapan ng karera, para siya yung tanda kung nasaan na yung mismong peloton, pero inabutan siya, kinain siya ng peloton, sobrang tulin. Naalala ko dito sa mga part na to, meron pang mga parts na tumatakbo ng 49, no, hanggang 50. Ayan, inabutan na. Siguro kanina yung mga 50 yung hinabol yung nag-breakaway na bata. So ayan, tapos may tumira naman sa kabila, supli naman mga idol. So ganyan lang dito sa may karera na to, tira, kaabutan, breakaway, tapos susukli. So tingnan natin kung tatagal tayo. Medyo hinihingal na rin ako dito sa may part na to mga idol. Basta tutok lang tayo sa mga bata, sobrang tutulin, grabe. Galing pa nga pala ako dito ng Cabanatuan City. So warm up 26 kilometers na padyak bago makarating dito sa may start line. Galing pa ako ng Maynila dito actually, tapos nag-base lang ako, kumain, tapos padyak na papunta dito sa may Bungabon. Dito rin ginanap yung UCI race mga idol, yung 2021 UCI race na kung saan nanalo tayo doon sa may age category natin, and pang 5 tayo overall, no? Andun na yung mga idol natin, sila Pasa nandyan kalaban namin, tapos si Nash Lim, andun na si Nash Lim nun nagba-mountain bike na siya, pero ngayon nag-road bike siya, at sobrang tulin kung napanood yung nationals na ITT. So yan mga idol, medyo mahaba pa tong karsada na to, kaya tutok-tutok tayo dito. Ay hinahanap ko dito si Mario Ramirez. Si Gerson nasa likod lang din natin, and tumututok lang kasi sobrang tulin na to. Hindi mo na kailangang mag-effort pumunta sa harapan at mag-trangko kasi tutok pa lang, sapat na. Kaya mga idol, nakikita nyo yung katawan ng mga riders na sa harapan natin ng ninipis, no? Ito yung kalaban ni Gerson, yung nasa harapan natin si Christian. Siya ay 29 to 30 to 39 category. Yan, siya yung isa sa mga kalaban ni Gerson Trio, yung ating si Biker Gold, no? Kung natatandaan niyo pa. Siya yung kalaban. Yan, nagbi-minor. Pagka inaabutan yung front group, pagka nag-breakaway, inabutan yung front group, ay magbi-minor yung grupo. Kaya actually, dahil sobrang aga pa, kahit hindi mo sila habulan kapag tumira, basta maintain your own pace, tapos pagkakaya sumunod ka, pero eventually aabutan din. Ayun, si partner sa kaliwa, no, sa kaliwa, didikitan niya si yung kalaban niya. Kailangan niyang bantayan yung kalaban niya kasi pagka nasama sa breakaway yon, wala na, finish na, di ba? Si partner, ang strength talaga nito ay sa mga endurance races, kasi yung dating ensayo namin para sa unrestricted is 240 kilometers. Kaya hindi siya ganun sa mga bugsuan, pero more on long distance yung kanyang mga ensayo. So titingnan natin kung uubra siya dito mga idol, kasi kung makikita nyo, fast pace yung race na to, puro atake at saka counter attack, and hindi yun yung dating ensayo namin, So tingnan natin, baka naman nag-ensayo si partner kung para dito sa karera na to, at alam niya na dapat ay high intensity yung ensayo niya, mga idol. Pero mamaya makikita nyo yung kakaibang strategy ni Mario Ramirez, sa kanan natin. Yung kakaibang strategy niya na ginamit niya yung sarili niyang pacing. Pero panoorin natin. Ito nga pala sa kanan natin ay si Rudy Padilla, isa ring batigan na
karerista na magaling din sa mga ganitong klase ng karera, yung mga bugso-bugso. Ito pa yung isang kalaban ni Mario Ramirez, yung nasa kanan natin na yan, naka mountain bike. And malakas din yan, taga Pangasinan yata, ano? So all the way from Pangasinan dumayo dito sa Bungabon, ang layo na nito mga idol, para lang makalahok dito sa Bungabon, Sibuyas Festival MTB Race. Yan. So kita nyo, ang haba ng karsada dito mga idol. Nagulat din ako kasi hindi ko naman to naruta. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko to naruta, puwera lang yung part na mayroong tubig-tubig, no? So binudol ako ni partner, no? Dinala ako doon sa may tubig, walang tubig, tapos biglaan na lang meron, gagi. So ayan si partner sa harapan natin, and ayan, napupunta kasi siya sa likod so kailangan magpunta siya sa gawing harapan kung nasaan yung kalaban niya na si McCoy, para mabantayan niya kahit paano, or makita niya, kunyari nag-breakaway, at least nakita niya nag-breakaway, wala na pala siyang binabantayan, tutulong siya sa paghahabol, di ba? So anyway mga idol, para magkaroon kayo ng idea kung nasaan yung Bungabon mga idol, ito siya, yung yellow na yan yung pinakaruta, no? Ito yan, no? Ito yung Manila, no? Tapos ito yung Cabanatuan City. Tapos from Cabanatuan City yan, pinapadyak namin papunta dito sa may Bungabon. So yan yung pinakaruta, 72 kilometers more or less yan mga idol. And parang dito rin ginanap yung UCI race, no? Kung tatatandaan nyo yung UCI race na sinalihan natin dati, pero dito yan sa may bundok-bundok na to. Anyway, tapos dito nag-start, no? Dito nag-start kanina, dito tayo nagdaan. Yan, dito tayo nagdaan. Semento lahat yan, tapos dito, ayan. Yung video natin na kung saan tayo naputol, dito yan mga idol, kung saan ko kayo in-interrupt para ipakita yung mapa. Anyway, kinat natin yung karera, and dito na tayo mapupunta, para hindi na boring. Kasi itong paikot na to ay boring lang naman yan, sementado. So dito tayo magpupunta pagkabalik natin sa video. So eto na ulit mga idol, game na, pero medyo napunta tayo sa may bandang likuran ng peloton dito mga idol. And usually makikita nyo ako nasa may bandang harapan ako ng peloton. Pagka nandun ako ay makikita natin kung sino yung tumitira, sino yung nagka-counter attack, diba? Pero dito kakaiba yung perspective pagka nandito tayo sa may likuran ng peloton. Nakikita natin kung sino yung mga unti-unting kumakalas, sino yung mga struggling na mga riders. So yung peloton na siguro mga nasa 50 meters ahead, tapos andito tayo sa may bandang likod niya. Eh nakikita nyo, ayan, mayroong mga riders na iba na yung body language, yumuyuko na, nawawalan ng pag-asa, diba? Tapos nagmiminor na, imbis na kailangan na habulin nyo na sa harapan, ay nagmiminor. So ayan si Edgar sa kaliwa mga idol. And medyo malayo tayo, kaya kailangan nating maghabol. Buti na lang naka-gravel bike tayo, tapos meron tayong aero bar, kaya ayan, medyo may tulong yan, medyo mas matulin ng konti, lalo na sementado yung dinadaanan natin. Pero ginagamit ko lang yan kapag walang tao sa harapan. Kapag mayroong tao sa harapan, naku, huwag kayong mag-aero bar, kasi pag namreno yon, kahit na sabihin yung mabilis yung reaction time ninyo, hindi nyo masasabi pwede kayong masemplang dyan mga idol. So ito na tayo sa may harapan ng peloton, and ito si partner sa kanan natin, si Mario Ramirez. Yung binabantayan niya na kalaban niya ay nandito lang din within the peloton. So very good, hindi kumala si partner, and mukhang kaya naman niya yung bugsuan. Ayan, sumisenya siya, nakakanan doon sa may kanto. Ayan, ito yung kanto mga idol. And dito napansin ko, matitigas yung mga gulong ng mga riders. Nakikita nyo, tumatalbog-talbog yung mga gulong ng mga siklista na sa harapan natin. Advantage yan kapag makinis yung semento, pero pagka off-road, disadvantage yan mga idol. Kaya mamaya makikita nyo rin pagka nag-off-road ulit. So ito mga idol, nandito lang tayo sa may likod ng peloton. Tumutuli, nagpo-45, nagpo-46, 47, ganun. Pero bumabagal din. Kasi ang nangyayari, merong titira sa harapan ng mga bata, mga 20 plus na malalakas na mga riders. Tapos pag na-check sila, kapag merong nakita nilang nasundan sila, ay babagal ulit. So ayan, tutulin, babagal. So bugsuan yung laro dito mga idol. So tingnan natin kung makakatagpos tayo hanggang sa dulo, Tingnan natin kung kaya nating sabayan kahit sa tutok lang yung mga bata. And ito si Mario Ramirez sa kaliwa natin mga idol. Actually kinakausap ko siya dyan, na sinasabi ko na magpunta siya sa may bandang harapan. And sabi ko na para makita niya pagka tumira yung kalaban niya, yun ngang si McCoy. Kaso dito siya sa may bandang likod nung grupo.
And tingin ko medyo alanganin yung pwesto niya, lalo na pagka may dinaanan na technical section na merong bottleneck, baka maiwanan siya. So tingnan natin mga idol. Dito merong kakananan pag kanan mag-o-off-road, no? Tingnan, pakita ko sa inyo. So dito mga idol, medyo kinat ko na kasi puro mahabang patag lang naman yon. And ito, malapit na tayong kumanan at mag-o-off-road na. Ito yung medyo mahabang off-road. Ito yung first off-road na dadaanan ng Peloton. Ito na mga idol. And tingnan natin yung magiging epekto ng matitigas na gulong ng mga riders na nasa harapan natin. And ito, mga nagsasayaw-sayaw sila. Tapos kakaldag-kaldag talaga yung bike nila, tatalbog-talbog. And naglalaro yung likuran ng bisikleta. So tingnan natin, tayo medyo okay lang yung tire pressure natin, hindi masyadong malambot, hindi masyadong matigas. Actually, nasa malambot na side mga idol. And yan yung isang napakalaking pagkakamali ko dito, yung nilambutan ko yung gulong ko ng nasobrahan ng lambot. No, mamaya malalaman nyo kung bakit na mali ako sa may strategy ko na yon. And ito mga idol, kasi ang nangyari, wala akong dalang gauge. So ngayon kapa lang kung tama na yung tire pressure ko o hindi. Yun yung isa pang pagkakamali ko mga idol. Dapat talaga meron kayong panukat ng tire pressure para hindi kayo nanguhula, no? Para mailagay nyo yung tamang tire pressure na tested nyo na. So ito mga idol, medyo mahaba yung Peloton dahil nga ito na makipot yung karsada, tapos dalawa lang yung pwedeng dumaan. Although kung titingnan nyo ay malapad-lapad yung karsada, single lane, pero ang talagang pwede lang daanan dyan ay yung daan ng gulong, no? So it's either sa left or sa right, no? Pag sa gitna ka kasi dumaan, medyo lugi ka kasi magaspang yung karsada na yon, yung part ng karsada na yon, and medyo lumulubog yung gulong. So ang mangyayari nun, babagal ka lalo kasi mataas yung rolling resistance. So ito, sunod lang tayo sa may tire path na dito tayo sa kaliwa, and then tinitingnan natin palayo ng palayo yung mga nasa harapan na riders. So ayan, pumipili ako kung sino yung matulin na pwede kong tutukan. Mahirap kasi umovertake Alam nyo naman yung ganyang sitwasyon, diba? Hindi naman ganun kadaling umovertake. Katulad yan, paano kang overtake, diba? Sa gitna ka dadaan na mahirap pedalan, tapos sa pagitan ka ng dalawang riders. So medyo mahirap. So ayun mga idol. So andin na-stuck tayo dito sa may likuran. Yan yung sinasabi ko kay Mario kanina, na dapat nasa bandang harapan siya para pagliko doon sa may kanto na yun, at least nasusundan niya or malapit siya sa harapan at masusundan niya yung pinakakalaban niya. Dito medyo malayo na yung kalaban niya. And si Mario din, pinauna ko sila kasi syempre ayaw nating makaharang dun sa mga ibang riders. Pinauna ko sila and pumwesto tayo dun sa may halos pinakalikod ng Peloton. Kaya ayan, kita nyo sa may bandang harapan, sa bandang kaliwa, medyo nagkakaroon na ng malalaking gap. Kasi hindi naman magkakasing lakas yan mga idol. Siyempre mayroong mas malakas, mayroong mas mahina, pero mas nagiging apparent yon kapag nandito tayo sa may off-road. Kapag sa karsada kasi, kahit na medyo mahina, kayang-kayang tumutok pero pagdating sa off-road, medyo mahirap tumutok dito kasi hindi lang wind resistance ang talagang nilalabanan mo dito, kundi pati na rin yung rolling resistance, mataas yung rolling resistance. So ayan mga idol, habol tayo, medyo may mga naiwanan na ng mga riders, tapos ito, ayan, umaabot tayo sa mga ibang riders, tapos jump ulit tayo. So ayan, akala nyo sementado na yan, dire-diretso. Hindi mga idol. So konti lang yan na semento, and then ayan, off-road ulit. Hindi ko naruta yung part na to mga idol kasi nasamahan ko lang si Mario doon sa may tubig. Doon ko lang siya nasamahan na part, and etong part na to hindi ko kabisado. Ang ginagawa ko lang dito ay sinisipat ko lang kung saan sila dumadaan, doon din ako dadaan. Pagka naman nag-open, matatanaw ko kung makinis o hindi, pwede kong pedalan ng solo. Pero dito mga idol, tinututukan ko muna sila kasi nga parang yun yung mas makinis na daan, yung sa may kanan. And pati yung tubig sa may kaliwa, may tubig, kanan wala. So kabisado nila. Yan, mas magaspang dito sa kaliwa kung tutuusin mga idol. Pero wala tayong magawa, malayo na yung nasa harapan. Try natin na humabol dito mga idol. Ayan, na-overtake natin yung isang rider. And ayan, tingnan nyo, try nyo silipin yung nasa harapan. Paisa-isa na lang yung nakikita natin sa harapan. So makakahabol pa ba tayo sa may harap na harap o hindi? No? Pero tatanong ko, ayan, si Mario Ramirez, medyo lumapit tayo kay Mario Ramirez mga idol. So siguro naiwanan na siya. It's either naiwanan na siya noong kanyang kalaban, o kaya naman ay nasa harap lang niya yung kalaban niya.
Kaya ako nasabing si Mario naka-pink kasi na attack na jersey. So ayan, medyo matulin yung takbuhan dito kahit na off-road yan mga idol. Ayan, no, biglang meron pa palang mga ganun. Nagugulat ako niya nung karera. Sabi ko, gagayahin ko na lang kung anong ginawa niya. Ganun na lang ang strategy ko dito. Etong nasa harapan natin, yung sa bandang kanan, yung umovertake na yun nga pala. Si Christian yon, 31 years old, kalaban ni Gerson. Si Gerson naman mga idol, medyo naiwanan na kanina doon sa may likod natin, naiwanan kasama yung mga ibang ka-age group niya, tsaka ibang matatanda at ibang mga bata rin. No, so hinahanap ko siya kasi hindi ko makita. Tapos mamaya papakita ko sa inyo. So ayan, ayan, dito mga idol, napasigaw ako kasi humarap siya, tumingin siya sa likod, alam niyang merong parating, tapos pumunta pa rin siya sa may kanan. Sumisigaw ako dyan, actually sinasabi ko sa niya, hop, 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 pero hindi dumiretso pa rin siya na kumanan. So wala tayong magagawa doon mga idol kasi siguro yun yung strategy niya o kaya naman na out of balance na siya para mapunta doon sa may kanan. So eto mga idol, napunta na tayo sa kalsada and maghahabol ngayon tayo dito para mapunta tayo doon sa may harapan ulit. Kasi pagka nandito tayo sa likuran, baka tuluyan tayong maiwan. Buti na lang, yun din yung nasa isip ng mga riders na nandito sa may likuran. Tapos dito, tumatakbo siguro dito na nasa 42, 43. So sa mountain bike, malakas na yan mga idol. Kaya yan, nagsisipag-aero para ma-maximize nila yung speed nila, mapabilis nila ng tuluyan. Mga sanay dito magsipag-aero yan mga idol kasi dito sa Nueva Ecija, madaming mountain bike races na sa karsada or sa sementong karsada ginagawa. No? So hindi lang sa mga bundok, hindi lang sa mga bukid, pati sa semento. Actually, mas madalas sa semento, may criterium pa nga. So ayan mga idol, medyo dumikit tayo dito sa may harapan. Idikit na natin ng tuluyan dito kay Mario Ramirez mga idol. Si Christian, yung kalaban ni Gerson, nandyan na rin sa harapan. So ayan, eto si Mario Ramirez and yumuyuko-yuko siya mga idol and kakaiba yata yung nararamdaman niya, parang susuko na mga idol. So tayo naman, di natin na naalintana, basta ang gusto ko lang ay mapunta doon sa may harapan. So eto, naka-aero position ako dyan. Hindi naman sagad yung takbuhan nito, actually pabagal na dito kasi nagkaabot-abot na doon sa may yung front group, may tumitira tapos mayroong inaabutan, so bumabagal ng bumabagal. And ayan si Mario, sandali lang na umikot. And nag-aero din siya. Meron din siyang aero bar yung mountain bike niya. Kasi nung niruta niya yung course na to, nakita niya na maraming simento na part. So parang kabi talaga siya para sa gravel, no, gravel bike. And yung minsan nga road bike pa, no. So eto na mga idol, medyo mag-highway tayo dito and tingnan natin kung anong mangyayari. Nakita nyo, 'di ba, si Mario kanina ay parang kakalas na, yumuko pa, Pero tapos tingnan natin dito kung ano mangyayari. Ayan, may mga bata, mga nagsisipag-jump. And ayan lang yung peloton doon sa may harapan natin. Tapos sabi ko, hatak-hatak ko sila. Sabi ko, baka mapagalitan ako ng mga marshals. Kaya eto, umatras ako mga idol. And pinabayaan ko na sila ang maghabol kasi pag ako naghabol diyan mga idol, ay unfair yun, 'di ba? Kasi hindi naman tayo kasali tapos naka-gravel bike tayo. So ang takbo natin dito mga sa 32 lang, 33, parang recovery almost, no. So tinitingnan ko sila kung anong gagawin nila. Merong sigurong 3 o 4 na riders, no. Kaya andito ko sa may shoulder, pinapabayaan ko sila na mag-overtake kasi inisip ko, kayo ang magdala kasi hindi ko pwedeng dalhin yan. And sinasabi niya sa akin dito mga idol na iba daw yung nararamdaman niya, parang wala daw karga yung hita niya. Buti na lang nagpursige sila na makahabol dun sa may harapan mga idol. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, 'di ba, yung sa harapan, yung speed noon ay hindi constant. Bibilis kapag aatake tapos babagal kapag na-check. So dahil doon, dumikit ulit sila Mario Ramirez kasi bumagal ng tuluyan yung harapan na grupo. Dito sa part na to mga idol ay malapit na ulit pumasok do sa may off-road portion. Medyo mahaba yung off-road na to, tapos medyo bato-bato, malalaki yung mga bato dito. And dito na ako magkakaroon ng problema mga idol. And nakakahinayang kasi medyo mahal yung magagastos ko para dun sa nangyari sa akin, mga idol. Panoorin nyo na lang kung ano yung sinasabi ko na yan mga idol. Dumaan din dito yung UCI Gravel Race noong 2022, pero medyo basa-basa yung karsada nung dumaan dito. Pero ngayon nung dumaan kami ay tuyong-tuyo yung karsada, kaya medyo maalikabok dito mga idol. And dito ko rin mapapansin mga idol na talagang nanghihina si Mario Ramirez. Siguro tinamaan siya noong mga pag-atake nung umpisa ng karera,
or talagang mali yung nakain niya or something dito mga idol. Pero eto siya sa may likuran mga idol. Ayan yung mga tinusundan natin. And medyo nag-i-struggle. And tingnan nyo, merong gap, no, merong gap between him and dun sa main peloton mga idol. So sayang yan yung gap na yan kasi hindi ka nakaka-draft ng mabuti doon sa mga riders na sa harapan. Kaya ayan mga idol, binusundan lang natin siya dito sa may likuran, and meron pang mga riders sa likuran din natin, no, na mga pailan-ilan din na mga bata, no, hindi niya makakategory. Pero dito sa may peloton na nasa harapan, dalawa yung kakategory niya na kalaban na kasama dito, no. So bali kung matatapos niya na ganito yung posisyon, ay third place ang abutin ni Mario Ramirez. Medyo nalulungkot ako dito para kay Mario kasi parang sayang, pinag-insayuhan niya yung karera, no. Tapos ganito yung mangyayari, no. Parang sabi ko, eto na ba yon? Eto na ba? Third place na ba si partner? 'Di ba? So tingnan natin kung anong mangyayari. Actually, may surprise do sa may finish line mga idol. Mamamangha kayo kung ano nangyari do sa may finish line. Kaya subaybayan nyo lang kung anong mangyayari dito mga idol. Actually ako nakasubaybay din kasi eto, hindi ako umaalis sa may likuran ni partner. And iniisip ko kung siya ba ang susundan ko hanggang sa finish or magja-jump ako pupunta doon sa may harapan, para manood nung karera noong mga bata, kasi karamihan ng mga riders na nasa harapan ay mga bata. Meron pa nga pro yata dyan na hindi lang kilala na pro ng mga idol. So eto mga idol, sinasabi na ni Mario na nanghihina daw siya, nanghihina siya mga idol. So kaya andito lang siya sa may likuran. Ang takbo lang namin dito parang nasa 25 hanggang 30, ganun lang, hindi ko matandaan kung ano yung naging speed namin dito mga idol. Pero yun nga, mabagal yung takbo namin, and mahalata mo naman kasi pagka mabilis yan, umaalipugpog yung alikabok doon sa galing sa gulong. Pero dito mga idol, wala tayong nakikita. Parang kulang talaga sa power. And kilala ko si Mario, hindi naman ganito yung power lang niya. Talagang pagka nagdala yan, matulin mga idol. Yun nga, dahil nga ganito yung pacing niya, ay inabutan na kami ng mga riders na naghahabol dun sa may likuran. So mainam din kasi at least kahit papano ay makakatutok si Mario dito sa mga bata. Nakita niyo naman, mga bata yan, mga payatot, And si Gerson wala pa rin dito, sayang. Ang sabi niya sa akin ng pagkakatanda ko ay may nagsemplangan daw dun sa may off-road portion. Pagpasok dun sa may kanto, yung kaninang maliit, marami daw nagsemplangan. Ayun, nadamay siya. Hindi naman siya sumemplang, nakatayo pa rin siya, pero naghihintay siya na makatayo yung mga riders. So na-delay sila, kaya maraming mga riders ang naiwanan. So dito mga idol, yung front group hindi ko na makita, hindi ko na makita yung front group dito. Siguro nasa pa lang to, 30 kilometers itong portion na to, 30 kilometers pa lang out of 70. Baka 25 to 30 kilometers pa lang out of 70 kilometers. So medyo mahaba-haba pa to, mga isa't kalahating oras pa siguro yung natitira dito, Tapos medyo lumalayo si partner. Pero sabi ko nga sa inyo, yung nasa harapan ay tutulin at babagal. Dahil doon, makikita nyo kung ano ang mangyayari dito mga idol. So ayan mga idol, tutok lang tayo kay partner. Ayun sa kanan, dyan gawin yung nag-start yung yung UCI gravel dati, dyan sa may part na yan. Dito rin dumaan. Dito sa portion na to, medyo breakaway na ako noong karera na yon. Tatlo kami dito na magkakasama. Pero yun yung natatandaan ko sa may portion na to. And si Mario, naiwanan siya noong karera na yon. Ang sabi rin niya ay nangihina siya. Naniniwala naman ako kasi nung nagpa-practice kami doon sa may unang ahon, naiiwanan niya ako. Pero nung actual ng karera nung UCI gravel, naiwanan ko siya. So sabi ko, siguro talagang nangihina. So eto mga idol, yung mga bata, hindi sila nagda-drafting ng dikit na dikit kasi alam nyo, medyo mahirap dahil maraming bato dito, Pagka tumuto ka na hindi mo nakikita yung dinadaanan na nasa anong kasamahan mo, ay pwede kang mabaldog or makaldag na ma-flat yung gulong mo, Kadalasan sa mga bata na to mga idol ay hindi naman naka-tubeless na setup. Kaya medyo delikado, kaya medyo matigas din yung gulong nila. So ayan mga idol, tingnan nyo sa may harapan ay alikabok na lang yung nakikita natin from the main group, Alikabok na lang yung nakikita natin sa main group. Pero parang lumalapit,
no, parang lumalapit. Sabi ko, nag-aano naman, nagbabantayan na naman yung nasa harapan, kaya ganyan yung nangyayari. Kaya ang gagawin natin dito mga idol ay ano lang, magfo-float lang tayo dito mga idol. And ayan mga idol, ayaw nila magpalitan sinasabi ko dito nga, sabi ko, kargahan nyo pa, no? Tapos ayan, medyo effective naman kasi ayan, tumutulin. Sinasabayan ko lang, hindi ko naman ino-overtakean mga idol. Kung magja-jump ako papunta doon sa may front group, kailangan isagad ko, no, para hindi makatutok sa akin yung mga riders na to, kasi magiging unfair yon, kasi pagka nakatutok sila sa akin ay madadala ko sila doon, so mababalik na naman sila sa may front group, parang nakalibre sila ng trangko, di ba? So kaya dito hindi ko siya in-overtake, sinabay-sabayan ko lang. So yan mga idol, medyo madami, meron mga bato na kalat-kalat, pero meron ding portion na maikinis yung ruta na to, and slightly pababa ito mga idol, yung dinadaanan namin, kasi nakikita nyo ilog yung nasa kanan, di ba? Yung ilog na yan, ang agos niyan ay papunta sa harapan natin. So ibig sabihin mababa doon sa may harapan natin, tapos mataas yung portion na to. So kaya medyo slightly pababa yan, siguro 1% na pababa, kaya medyo matulin din takbuhan kahit na hindi masyadong nagtatrangkuhan. Pero syempre kung yung mga nasa harapan ay nagpapalitan ng matino, dire-diretso na yun at lalayo na sila ng lalayo. Pero karera kasi ito hindi mo naman masasabi na magpalitan tayo na para maiwanan natin yung mga nasa likod. Ang goal nila ay maiwanan nila yung mga alam nila na kakilala nila na malalakas na mga riders din. So pag nakita nila na nakakapit ay babagal sila. So eto mga idol, sa portion na to ay nagtry ako na mag-jump papunta dun sa my lead group. Nakita nyo yung acceleration ko matulin para hindi makakapit yung mga riders na nasa likuran. So eto mga idol, overtaken natin yan, yung nasa harapan natin na yan, para dire-diretso tayo dun sa may front group, no? Hindi sila kahit papaano hindi naman sila nakakapit sa akin, na iwanan ko sila kasi nga tinansya ko rin yung pacing nila, hindi naman ganito yung pacing nila. So ito, hindi pa ito yung front group mga idol, meron pang riders na mga nasa harapan na mas marami, no? Ito mga kumakalas din sa may front group, no? Pagpasensyahan nyo na nga pala, ayan nakita nyo may bato doon sa may gitna ng karsada. Pagpasensyahan nyo na nga pala kasi ayan medyo lumalabo yung ating camera. Bakit? Dahil ba masyadong shaky? Hindi mga idol, napupuno pala ng alikabok. Nakita ko yan nung huminto ako, no? Mamaya papakita ko rin sa inyo na ayun nga, napupuno ng alikabok yung camera natin, kaya ganyan ang itsura, kapakit tuloy mga idol. Wala tayong magawa kasi nung karera hindi ko naman mapapansin yan. Buti na lang yung araw nasa likuran natin, kaya hindi maaarawan yung alikabok, tapos wala na tayo halos makikita, ano. Kaya ayan mga idol. So eto, medyo matulin pa rin yung takbo ko dito, and tingnan nyo, naka-aerobar ako kasi nakikita ko yung dadaanan, nakikita ko na makinis, nakikita ko na walang bato, kaya nag-aerobar ako dito mga idol. And wala naman ding ibang sasakyan at malayo naman yung mga riders na sa harapan ko, so wala problema doon. And tinitingnan ko rin yung anino ko sa likod, wala namang nakakapit, no? Kaya okay lang na pumunta tayo dun sa may front group, no? So eto na yung front group mga idol, yung sinasabi ko sa inyo na babagal at tutulin. So makikita niyo yan pagpunta natin doon sa may harapan, babagal at tutulin yan para maniwala kayo sa akin na mapupunta tayo doon sa harap na harap mga idol. Medyo tinatamaan na rin kasi sila dito siguro mga kilometer 35 na to, kalahati na ng distance, no? Kalahati na ng distance. So ayan, no, medyo yan na yung nasa harapan na yan, yung tumpok na yan, siguro nasa 10 na lang yan mga idol. Nasa 10 na lang yan, naubos na o nalagas na yung mga riders na iba, no? So yan mga idol. So eto, yan yata yung kalaban ni Mario, yung nakaputi na yan na nasa harapan natin. Kung hindi yan ay baka yan si Christian, di ko masyado matandaan. Hindi, eto yung kalaban ni Mario. So ito yung pwedeng mag first or second, ano? Pero hindi yan si McCoy. Taga yata to taga Talugtog or taga Pangasinan, hindi ko masyadong matandaan. Si McCoy naman parang taga Gimba ang pagkakaalam ko, no? Si McCoy sumali rin yan sa sa Tour of Matabungkay dati na naglaro sila. Pero during that year hindi yata ako naglaro, 2023, no?
So ito si Christian mga idol, yung kasama natin kanina sa trail, nakasabit siya dun sa may harapan, ano, hindi niya kasi hinintay si Mario Ramirez tulad ko. So kasama siya dito sa may front group. Si Mario, medyo may gap dito mga idol. Hindi ako makatingin sa likuran pero alam ko may gap base doon sa kanyang pagpadyak, no? Mapapansin niyo naman yung pagpadyak niya kanina, walang gigil, ano, walang power. 'Di ba? Yung pagpadyak niyo parang malungkot-lungkot pa nga, 'di ba? Ganun yung nangyari sa kanya. And tingnan natin, makakabawi ba o hindi? Mamaya malalaman yan sa may finish mga idol. Surprise, 'di ba? Ito, tingnan nyo, bilangin natin mga riders, 2, 4, 6, 8. Oo, 8 lang sila mga idol. Pero merong dalawa pa na in-overtaken tayo na malapit lang. So malamang kasama sila 10, no? So nakita niyo mga idol dito, ayan, oh, bumabagal yung takbuhan, ano? Hindi purong speed, ano? Tapos ayan, may ahon ng konti. Pag may ahon, tsaka tutulin, 'di ba? Ganun yung nangyayari dito kasi pinapakalas nila yung mga kalaban nila. Yung sinabi ko nga sa inyo kanina. Pero ganun naman talaga kasi gusto nila manalo sila via breakaway o kaya naman na solo, breakaway na solo o kaya naman may kasama sila pero ibang age group, no? So ganun gusto nila mangyari. Pag nakatutok yung kanilang kalaban sa likod nila ay magme-minor sila. So ayan mga idol, yung isa sa dikit dumadaan, which is good strategy kasi makinis, 'di ba? Makinis and mas less yung rolling resistance mga idol. So ito mga idol, yung padya ko dito pansinin niyo medyo hindi kargado, pati yung padjak ng rider nasa kanan natin hindi kargado, no? Kasi tinitingnan nila kung yung nakatutok ba yung grupo sa kanila o hindi. Normal yan mga idol sa mga karera. So ayan, yan yung matulin na napadyakan mga idol. And tumira yung isang rider na tingin ko nasa 20 to 30 category yun mga idol. Hindi ko sure kasi merong 19 and below tapos yung 20 to 29, diba? So yun yung mga kasama natin dito. Plus yung sila Makoy nga na 40 to 49 na kalaban nila Mario Ramirez. Ito ang tuloy ng takbuhan dito mga idol. Sabi ko nga sa inyo, tutulin, babagal. And etong part na to, hindi ko ito naruta rin mga idol. Ayun, dahil doon mga idol, nakita nyo ba yung kaldag na yon na medyo pumaling yung gulong na rider nasa harapan natin? Hindi ko napansin, medyo tinamaan na pala yung gulong natin. And doon pa, yung portion na yun mga idol, tumama yung parang naipit yung gulong natin, nasaldak tayo. Ayan pa, maraming ganyan pala dito. So ngayon, hindi ko ngayon alam kung saan tayo specifically tumama. Kasi tatlong beses tayo nakaldag eh. Hindi ko alam kung alin doon yung nakadali sa atin kasi eventually mga idol napansin ko na flat tayo dito, na unti-unting nagli-leak yung hangin sa harapan na gulong natin. And then dito napansin ko na mga idol na parang iba na yung handling ng bisikleta ko. So kaya ayan mga idol, medyo kumalas na tayo dito. And nakita nyo parang nasa 10 o 9 lang yung mga riders na sa harapan. So ayan mga idol, dahil dito sa pag-slow down natin, makikita rin natin kung nasaan sila Mario. Wala pa sila Mario dito mga idol, wala pa sila. So tingnan natin, wala na yung nasa harapan na front group, pero wala pa sila Mario. Imagine that mga idol, gaano kalayo yung gap, ano? So nalulungkot na ako dito sa may part na to na sabi ko, kawawa naman si Mario, sayang yung ensayo niya, nasaan na kaya siya, nasaan kaya sila Gerson, bakit di sila mag-apura na makarating doon sa may front group na habulin nila, diba? So yan, no, kaya sabi ko sayang. Tapos nanghihinayang din ako kasi na flat ako kasi makakasabay naman ako dun sa may front group kasi nga tulin sila, babagal, tutulin, babagal. So yan, so eto na yung second group. Siguro ito ay mga 10 seconds behind, no, 10 seconds behind do sa may sa may, ewan ko kayo na mag-estimate, 10 to 15 seconds behind doon sa may front group. So hinahanap ko dito si Mario kung nasaan, and ayun si Mario. So hindi naman ganun kalayo mga idol, malapit-lapit lang, ano. Pero yun nga, parang nangihina si Mario na iniisip ko na
baka wala ng pag-asa. So dito mga idol, tiningnan ko kung saan yung naging butas ng aking gulong, and eto nga mga idol, butas siya. Actually pati yung rim parang na-damage siya mga idol, kaya nangihinayang talaga ako, carbon rims pa naman, sana ma-repair pa. Tapos dito rin hinintay ko yung pagdaan nila Gerson Trio mga idol, and ayan siya, nasa harapan natin yon, yung naka-pink na yon na naka-attack na jersey. So tingin ko dito parang mga 2 minutes o 3 minutes ang pagitan nila doon sa may lead group na nauuna mga idol. After dumaan nila Gerson ay in-inspect kong mabuti yung rim ko, and ayan mga idol, nasumpa sa gilid pa, ibig sabihin yung rim yung may tama. Grabe, carbon pa naman to. Tingnan nyo ano nangyari doon sa pinaka-finish mismo mga idol. Nagulat din ako kung ano nangyari dito. After kong nakita yung butas na wala nang pag-asang mag-seal mga idol, sumakay na ako ng tricycle at nagpahatid na ako doon sa may start-finish line. Hintayin ko na lang yung mga kasama ko na mag-finish. Inaasahan ko dito mga idol talaga na wala na, hindi na mananalo si Mario Ramirez, tapos si Gerson din nasa may second o third group yata, di ba? So wala na pag-asang manalo, kaya nagpunta ako dito sa may start finish para ano na lang, hintayin ko silang makatapos. Pakita nga pala sa inyo mga idol kung saan ako banda na flat. Ano, dito 'yon mga idol, ito. Dito ako banda na flat, tapos ni-riding ko na running flat, tapos dito dumaan din sila Mario Ramirez. Dadaan sila dyan, no? Yan. So, parang 35 kilometers na yung natapos ng ruta. Dito yon yung kaninang dinaanan. Siguro meron pang 35 kilometers na natitira. Tapos, ang gap lang nila ay parang nasa 15 seconds lang, 'di ba? Nagruta nga pala kami dito, mga idol, para lang makita namin yung itsura ng dadaanan nila. And ito yon mga idol. Yung mga hindi ko na to mapapakita during this race kasi nga ay na-flat tayo, pero ayan mga idol, yan yung itsura ng mga dadaanan nila, and may tubig pa na ganyan, ano? May tubig pa na ganyan, pero noong karera daw kulay itim yan, ewan ko na kung bakit. Tapos mapupunta ulit sa dry, tapos eto mapupunta ulit sa semento papunta dun sa may finish line. So yan yung magiging itsura nung dinaanan pa nila. Habang hinihintay ko sila Mario na makarating dito sa may finish line, na sabi ko nga ay mayroong surprise. Ito yung mga nangyari dun sa may finish line. Eto mga idol, may inabutan ng tubig. Ano nangyari sa inabutan mo ng tubig? Si Christian. Tatakang ako po. Sumem lang. Kinubinig ka daw. Nahingi ng tubig eh. So, Binigyan ko. oh, tapos? Kasi, ang problema kasi na yan, yung DPD ball. Bakit naging espalto? Hindi pa buo. Yung shoulder, walang espalto. Kaya hindi pantay. Oh, ano nangyari tuloy? Sumem lang siya. Sumem lang siya. Lagot. Sa mga idol, nagutom na oh. Dito po tayo, sa libre. Libre daw. Libre? Libre to? May sahog? Meron na po yan, nakahalo na. Nakahalo na. Ayun oh, salamat Mayor. Mayor ba? Kay Mayor ito nakakerop. Salamat Mayor. May iklog pa, mas kalahati. Hindi po ito taga Bungabon pero nakikikain no? Ikaw nga din eh. Hindi naman may lalabas yan eh. Shoutout po kay Grace, sa kay Boss Seson, sa Ikiro. Saka sa coach namin, Team Pidal. Team Pidal. Pero ito pinakamagaling siya. Binabati ko yung mga kasama ko sa Pedal Riders saka sa Bungabong Bikers Club. Nakuuli natin. Ito mga idol, nauna sa 40 kilometers. Ano pangalan mo ma'am? Mika po. Mika, paano ginawa mong strategy? Wala po, ginawa ko po time trial na lang po. Breakaway ka? Opo. Ayan o, congratulations. Ako, si Emily at saka si Brian, anak namin. Shoutout, welcome kayo. Sibuyas Festival, Bungabong. Buyas Festival. Idol, Shoutout sa nanay ko, naka-finish ako. sabi na nga ba, nanay na naman. Ikaw, sino papatiin mo? Shoutout rin po sa nanay ko, naka-finish din kami. Puro nanay. Uy, shoutout sa papa ko. Papa. So yun nga mga idol, di nagtagal ay doon parating na rin yung peloton na hinihintay natin, and hindi ko inaasahan itong nangyari ito mga idol. Tingnan nyo kung sino yung nasa harapan. Si Mario Ramirez. Woohoo! Siya yung overall mga idol, and then yung kalaban niya ito second place si McCoy. Ang layo ng gap nila, tapos third place ito, and then ito yung ibang mga first placer, kaya nagtataas yan sa mga kamay kasi iba-iba silang age group, ano mga idol. Yan, naggaling. Interviewin natin si Mario para malaman natin kung ano nangyari. Paano mo inabutan, partner? Hindi ko na nakita. Sa tubig. Bakit? Ano nangyari sa tubig? Nagpos ng tubig. Bumagal sila. Bago mag-merge. Oo. Palabas ng Alphamart. Bago umikot na sa may pinasukan. Nabutan ko na sila doon. Tapos sama-sama na. Hanap naman natin. Buti naka-recover ka. Yung babanat, pinulikat ako last 20. Hindi, buti nga. Ginagalong-galong ko lang.
Hindi, buti nga naka-recover ka kasi tinamaan ka nung umpisa yan. Oo, ang hirap ko. Tapos 30 kilometers ko yata hinahabol. Oo. Buti, nabutan ko yung second Paano, group. nagbago pakiramdam? Oo, nagbago na. Naka-recover. Nasobrahan ako ng kain ng start. Nasobrahan ako sa carbs. Kaya nanghina ako. Woo! Tangin na! Nakita ko nga, sumat lang si Christian, inabutan mo. Ito, badass. Oo. Badass, salamat, Boss Amado. Pare, wala rin tubig. David Amado, salamat sa badass mo. Pare, wala rin tubig ko kanina. Pinampot na lang. Mabuti. Last one, bumanat ako. Tapos, minum si Regla, sinuklian ako ngayon. Pag-abot sa akin. Inunahan niya ako lumiko ngayon dito sa last 300. Oo. Ginawa ko, nag-time trial ako ganyan. Pagdikit ko sa kanya, bigla siyang nag-minor, binanatan ko ngayon. Nakita mo siguro yung... Oo. Andun pa lang ako sa 300 meters. Bili ba mo partner kasi nung umpisa? Layo mo. Oo, layo mo na. Layo mo na. Layo kanina. Naka-recover. Kasi inaantok daw nung Naantok ako. nung nandun pa sa Yan kasi ko, galing ako ospital. Kalaanan, no? Naantok. Sabi ko, tara, gano'n. Asa likod ng mga bata, mga bata patras ng patras. Hindi, in-assume ko naman na talagang dun sa paglipo ng Vega, lalapit ako doon. Oo. Di ba? Doon tayo bumabanat lagi. Tapos sa trail na iwan sila nung lumiko. Hindi na alam, hindi na kabisado yung ruta. Safe lang. Malayo si Jason. Doon sa Vega pa lang, malayo na. Alam mo, Jason, naligaw sila. Saan? Di ba? Ito. Kung gano'n na yung kamay ni Bosin na ano ko. Ito. Tumakta ka doon sa... Ito yung pinasemplang ni Peter, oh. Ano? Pangilan ka, pangilan. Seconds. Ano na, sigap. Oh, Moses. Late ka naman. Wala na ako, kung kasoy karera.